Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay madaming mga asawang babae, ito mga babaeng asawa, at mga anak pupunta sa impyerno unless magsisi sila and do God's will. So, itong message is a warning for mga wives and children that especially sa culture natin, 'di ba, ng Pilipino, kailangan maging dependent tayo sa mga tatay natin. Yung mga tatay at mga husbands, sila ang bida, 'di ba, dito sa Pilipinas, culture-wise, right? Sila ang padre ng pamilya, right? So, you have to have discernment and wisdom from the Lord Jesus Christ. Kasi kung maging dependent ka sa Kanya, lahat ng kilos mo, I know, okay, here's the thing, meron akong kilala that, babae ito, lahat ng kilos niya, meron siyang tanong sa asawa niya, ng lalaki, okay? Like, ano mas maganda dito? Ito or ito? Or bakit nasabi nila yun? So, nasanay ang asawa na bibigay sa kanya, yung misis niya, lahat ng kailangan niya. So, gusto ng asawa yun. You know why? Kasi siyang bida eh. Siya yung merong alam. Pero, yung asawa niyang misis, spoiled siya. Wala siyang alam. Puro tanong ng, ganun ba? So, hindi siya nagmamature sa buhay. Dependent siya. So, when merong problema or nakasakit ang asawa niya, hindi niya alam paano mabuhay. Kasi, lahat ng nagawa ang asawa niya eh. Katulad ng mami ko, okay? Ang daddy ko, yung duty niya, mag-pay ng bills, mag-drive para sa atin, transportation, lahat na. Si mami, luto sa bahay. Okay? So, when namatay si daddy, ang lakas ng lungkot at hindi ng lungkot, hindi ni mami alam paano mabuhay. I mean, alam niya, kakayanin niya kasi kasama niya ako, pero parang nawala siyang kasama sa buhay. Like, ang hirap mabuhay. Kasi yung sobra siyang na-spoiled ang tatay ko. Pero you know what I did? Bago namatay si daddy, sabi ko, Daddy, turuan mo ako lahat ng alam mo. Not only fixing, okay, kasi mahilig akong mag-fix ng bahay, kung repair, merong problema sa toilet or anything, light bulb, palit ng light bulb, just basic lang, okay? Sabi ko, paano mag-pay ng bills? Paano pumunta sa ibang places besides Metro Manila na. Naturuan niya ako na mag-search. But you know what my dad taught me? Naturuan niya akong magdasal muna bagong magawa lahat. Lord Jesus Christ, ano yung kalooban mo? Turuan mo ko. Kasi you know why naturuan niya ako yun? Kasi alam niya, aalis na siya eh. Babae ako. Pwede akong mga tao pwedeng mag-take advantage sa akin kasi wala akong alam. Pero naturo niya akong very important thing. Lord Jesus Christ,
help me, teach me. Lahat ng bagay, wala rin akong problema, ask, listen, obey. Tapos, then alam ko yung process ng, alam kong mag-research, alam kong magbayad, very basic like that. Pero the most important is God. And I thank God for Daddy teaching me that. Not much parents do that. They teach yung mga anak nila, itong dapat mo gawin, itong alam ko. Pero, Lord Jesus Christ, nakalimutan nila. Kasi, alam nyo, ang dami namin na daanan ng pagsubok ni Mami. Pero we overcame it kasi Jesus Christ was with us. Kasi nagdadasal kami. When nobody was around. When wala na si Daddy. Walang lalaking pwedeng tulungan kami. Kami ni Mami is the one who's helping each other. When malungkot siya, I help her. When malungkot ako, she helps me. You see, itong warning, bakit madaming pupunta sa impyerno kung hindi silang magsisi, yung mga babae, wives, and women who are married, and children. Kasi dependent sila sa mga lalaki, sa tatay nila, sa asawa nila. That hindi mo alam, kailangan mong discernment and wisdom and understanding from Jesus Christ. Kung asawa mo, kung tatay mo under the lordship, do they submit to the lordship of Jesus Christ? Kung hindi, reprobated mind, ibig sabihin, loko-loko. Crazy. Crazy, hindi yung ibig sabihin yung mga, yung nakita natin sa cities, di ba? Like, yung baliw talaga. Hindi. Ibig sabihin, si God, wala yan. Ako ang hari dito. Alam ko, kasi akong padre ng pamilya. Alam ko lahat yan, lahat ng problema, kaya ko yan. Even when hindi niya talaga kaya. You know why gusto ng mga lalaki yon? Aasa lahat ng tao sa kanya, especially misis niyan, anak. Kasi, masarap ang feeling. Kasi, na-feed ang pride nila, diba? So, you have to be careful. Pwedeng baliw sila, spiritually baliw, or demonyo na, son of devil na sila. They follow Satan. Tapos, dependent ka sa kanya. Di ba sabi sa Bible, Jeremiah chapter 17, verse 5 through 6. Mga taong will be sumpa, will be cursed, is when maging dependent ka sa mga tao rather than on Jesus Christ. So, ibig sabihin ng ganito, for example ako, okay? Wala akong pamilya na. Namatay na eh. Okay? Immediate family, okay? Ngayon, pwede akong dependent sa mga tao, mga auntie, titas, uncles ko, you know? Pero, you know what? They abandoned me. Most of them abandoned me. Why? Because God was teaching me, huwag ka pumunta doon sa kanila. Depend on me, which I did. Kasi how did I do it? Nag-pray ako. Lord Jesus Christ, walang nagtutulong sa akin. I feel unloved, but I know you love me. And you will never abandon me. And He hasn't. And He never will. And that's why pwede akong pumunta dito sa nature. Where God created. He provides for me. And kaya niya i-provide ka. But you have to be willing to submit sa lordship niya. Sa siya una, hindi tao.
Ngayon, I tell you one thing, that merong time you say to me, well, hindi mo alam wala ka naman asawa. Ganun, kailangan ko talaga siya Kailangan, dependent talaga ako sa kanya There's one time, yung tatay ko, okay, dependent kami kay mommy and ako and kay mommy. And nainis ako sa kanya. Okay? And napasok ko sa kwarto. And rather than speaking to him ng, Daddy, ganun, nasaktan ng puso ko sa iyo kasi yung mga masamang words mo sa akin na, it's not good And, kasi away kami, kasi frustrated ako, so, nakaka-clash. So, pumasok ko sa kwarto, and then I told him, I prayed. I prayed to Father God, ito nagawa ni Daddy, lahat na, parang Daddy, ito yung Papa God ko talaga. Ito si Daddy sa physical, pero si Papa God, siya yung tatay ng lahat ng believers. So, I'm saying, Daddy, ito yung anak mo. And then I said, okay. He did that. Daddy, Father God, anong gusto mong gawin ko? At I pray then, sana buksan mo ang mata niya at isip niya at puso niya para makita niya ang mali niya. Sana hingi siya ng patawad sa akin din. Then, Father God said to me, okay, gano'n lang, okay. And then, sabi daw niya, patawarin mo din siya. I said, forgiven, Father. Alam ko, hindi niya nasadya yun. Nainis lang siya and mahal ko siya. And said, okay, go out of the room. Alam mo, when I went out of the room, hindi ko na expect naman, okay lahat, diba? Pero, si Daddy, ang sabi daw niya sa akin, I'm sorry. Init ng ulo ko. I'm sorry, hindi ko nasadyang saktan ka. Alam mo bakit? Because God spoke to him. God changed him. Wala akong nagsilita sa kanya. Hindi ko na-defend ang sarili ko. I prayed. Daddy, in heaven, protects me. He hears my prayers. And sa'yo din, kung you pray to Him, mahal ka niya. So, that's where lahat kayong mga babae at mga anak, huwag kayong matakot sa mga lalaki, mga asawa nyo, mga tatay nyo, kung masama sila or nasaktan nila ikaw. You pray. Be strong. Keep your faith. Hindi ka niya pabayaan. Tignan mo ako, I'm a life testimony. I'm living it. Sana naniniwala kayo and sundin niyo ang kalooban ng Diyos. Please share this message. Sana na-inspire kayo. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.